Good morning mga besh. Kahit yung video ko ay madilim dahil gabi ko to ginawang video na to. At araw naman ako nag-voice over. So good morning sa ating lahat. Good evening, good afternoon. At kung saan lupalop man kayo nilagay ng Diyos. So for today's video, gagala na naman ang besh nyo. Sa nakikita nyo, nagpe-prepare ako ng mga dadalhin sa gala namin. So ayan pala yung bag na gagamitin ko, no? Yan yung pinakamalaking bag. At yan din yung pinakamabigat sa tuwing pumupunta kami ng bundok. Alam niyo ba kung ilang taon na yan? Mas matanda pa ata sa akin yan. Diyos ko, ganun ang kaalaga si housemate sa mga gamit niya. So ayan, nagdala ako ng pampalit doon sa kumot namin, sa pin. Kaya yun bang cover, housemate tawag doon. Basta nagdala ako ng punda, tsaka yung kumot. Hindi siya kumot, yung sapin sa kumot. Ano ba tawag doon? Litsin na yan. Basta, iba kasi yung kumot dito. Tapos, ayan, nagdala ako ng mga gagamitin doon sa bundok ng mga damit, pajama, panty, brief, medyas, ano pa ba yan nakikita nyo dyan? Sweater, tapos si housemate nandyan sa gilid, kanina ko pa yan gayaw-yawan, sabi ko sa kanya, iandam na niya yung mga dadalhin din niya, tulad ng mga vitamin C, vitamin D, magnesium, calcium. Kaso ayaw niyang gumalaw-galaw mga besh. So, ayan, good morning na. Andito na kami, ang babaan ng bus mula doon sa amin is dyan sa Podstanitso kami bumaba. Pwede din bumaba doon sa May Sokolska. Pili ka na lang kung ikaw ay nandito. So, ito na nga, naglalakad na kami papunta sa train station. O, Jeva, tuwang-tuwa yung housemate ko kapag nakikita niyang medyo nababaliw ako. So, ayan, museum pala daw yan mga besh about sa mga train ba dito sa Slovakia. So, hindi ko alam at hindi rin ako nakapasok dyan. Kaya, kung papasok man kayo dyan kapag pupunta kayo dito, balitaan nyo na lang ako ha, kung ano mang makikita nyo dyan sa loob. At ayan, nagpatuloy sa paglalakad at nakikita nyo naman maraming tao. Hindi po yan sila naghihintay ng ayuda mga besh ha. Naghihintayan sila ng bus kasi nga ito ay umaga. So, ayan, pupunta yan sila sa kanilang mga trabaho at kung saan-saan man. So, ayan yung Bratislava, Hlavna Stanica or Bratislava train station dito sa Bratislava, Slovakia. Medyo konti lang yung tao ngayon. Ayan pala yung papasok. Bichaychi is welcome. Welcome in is ano yan. Hindi ko alam kung anong language yan. Austriata or Dutch. So, ayan naman yung makikita mo kapag nandito ka sa loob. May mga vending machine. May mga shop na nagtitinda ng kung ano-ano. Tapos, ayan, mga tao naghihintay. Actually, konti lang yung tao ngayon kasi weekdays ngayon, kapag weekend, ako, napakadaming tao dito kasi mahilig silang mamundok at maglakad-lakad sa bundok nila dito. At ayan na nga mga besh, nakaalis na yung train. Tingnan nyo naman sa labas, ang ganda ng panahon. Galing ako nag-CR niyan. So, kung tatanungin nyo pala ako, kung ilang oras from Bratislava to Rosenberg, is 3 hours yun mga besh. Pero kung may nagka-problema yung train or nagka-delay-delay, lagpas ng 3 hours yun. Umalis kami ng Bratislava, 9:27. So, dapat nandito kami or makakarating kami sa Rosenberg, 12:24 mga besh. At ayan na nga, delayed yung train. So, nakarating kami ng Rosenberg is mga alauna mahigit. So, ayan, Rosenberg na to. Kaya andito na kami sa exit area. Papalabas na. So, mga besh, doon sa area na yan. Yang dyan. May ginagawa na mga bahay ba? Or yan, accommodation yan siya. Kasi siya 9 piraso. Naglakad-lakad kami papunta doon. At nakita namin ito. Ayan. Hiningi namin. Buti na lang nandun yung may-ari. Tapos, maganda kasi siyang gawin dito ba? Ganyan. Gusto ko siyang gawa ng Saba na ni, agi-agi nag-video ko. 4 yan, 4 na palita. Tapos sa summer, gusto kong gawan dyan ng para tambayan ba? Magkapi sa labas. Kasi yan yung sa maliit naming bahay. Maliit lang yung naman dito. As in literal na maliit lang siya. Pag pumupunta kami dito, yan, tambay-tambay lang sa labas. Pag summer. So, gawan ko siya dyan parang kapihan pag umaga. Kaya hiningi ko to. Buti na lang, mabait yung may-ari. Binigay niya.
Kasi nung tinanong namin kung kailangan pa ba daw nila to, sabi nung lalaki, oo daw, kailangan pa daw, sabi nung may-ari. Pero kung gusto daw namin, gusto ba daw namin, sabi nung ni housemate, oo, gusto ng asawa ko. Kaya ayun, binigay niya itong 4. Abay besh, mahal na yan pag binili mo sa shop. Nakalibre na ako. O diba? Alam niyo ba yung iba dito? Ito yung ginagawa nilang frame ng bed. Ginagawang higaan. 2 ganito lang. Ayan. Ito. Tapos lagyan mo ng kutson. Higaan na yan. Ganyan dito. Another day mga bears. Andito kami. Nag-stop over kami sa Libtobs Chemicolas. Nagpagasolina yung housemate ko. At nagpahangin siya sa gulong ng sasakyan. Ayan pala yung mga makikita niyong shop kapag nandito kayo sa area na to. Tesco. Bilihan ng mga pagkain. At kung ano-ano pa. Dito naman sa kabilang side, meron kayong makikitang Burger King. Gusto ko sanang bumili kasi naalala ko wala pala akong pambili. So umalis na kami at nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. At dito kami napadpad sa Kopok mga besh. Akalain nyo yun, winter pa pala dito, may mga nag-i-ski pa. So dapat talaga ang ruta namin is Popradski Pleso or di kaya sa Stravski Pleso. Pero dahil malakas yung hangin, sabi ng housemate ko, dito kami sa may Kopok dahil pababa to. Akala niya walang hangin. Akala lang pala niya yung mga besh. Tingnan nyo naman yung upuan, paakyat sa taas. Yan yung sinasakyan kapag nag-i-ski, lanob ka ang tawag niyan. Gumagalaw siya sa sobrang lakas ng hangin. Pati yung mga kahoy, mga besh, naputol na yung mga sanga nila. Kaya umuwi na lang kami dahil nilalamig ako. So pagdating namin dito sa bahay, pati pala yung sanga ng punong kahoy namin dito sa labas is nangaputol siya mga besh. So sabi ko sa housemate ko, videohan mo ako para kunwari masipag tayo for today's video. So tinanggal ko yan, pati yung mga hindi natuluyang nahulog doon sa taas, inakyat ko at pinutol ko na lang din mga besh. Sakit kaya hong kamot, oy. Kanina, umakyat din ako doon. Oh, pinutol namin yan kasi nabali siya. Lakas ng hangin, nabali yan. Oh. Umakyat din ako doon. Diyos ko, akala ko ba. Hoy, sino nagsabi na? Pag nakapangasawa ka ng apamang ganda na ng buhay, kaya hampasin ko ng reality. My God, mga besh, wala akong mahanap na pako. Pero ganito. Meron na akong pako na ginagamit doon. Kaso hindi ako masyado kasi siyang masyado siyang mahaba, mga besh. Ganon din. Ano ba yan? Kapag ito naman, masyado siyang maliit mga besh. Hindi siya habot dun sa ginagawa ko. Uy! Wala. Balik na natin yan. Pagalitan tayo. At ito na nga yung palitan na hiningi ko doon or hiningi namin doon sa kapitbahay namin mga besh. Gagawin ko siyang parang ano ba tawag doon? Basta dyan ko ilalagay yung lamesa at saka upuan kapag tatambay sa labas. Kasi ito mga besh, yung area namin is open area tong lupa ng housemate ko. So, kapag gusto ko maglagay ng lamesa at saka upuan sa labas, kapag umuulan siya or galing siya umulan is malambot yung lupa. So, minsan mulubong bitaw ng paa sa upuan kapag umupo ka. So, gusto ko yung may ganito. Kasi kapag summer, dadaling ko sa labas yung lamesa at saka upuan. Diyan kami tatambay, magkakape or di kaya mananghalian. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ako dito. Ayaw niya akong tulungan kasi ako daw may gusto niyan sa buhay. Kaya ako lang daw ang gagawa. Actually, may ginagawa din siya sa bubong kasi yung yero namin is medyo na siya nung sobrang lakas ng hangin. Kaya sabi ko na lang sa kanya, videohan mo na lang ako dito. Kung ayaw mong mapotball kita. Ganyan pala yung itsura niyan. Yung 4, naging 2 na lang kasi pinagtatanggal ko yung 2 at pinagdidikit-dikit ko yung mga napagtanggalan ko. So yes, ganyan na itsura niya. Sa summer, dyan, tambay-tambay. Pag umaga o di kaya dyan kakain pag tanghali. Salamat sa kapitbahay na gumagawa ng bahay. Nakabuo ako ng kapihan area. My God, I'm so happy. First time ko nakabuo ng ganyan. Sakit siya sa balakang mga besh, kapoy. At ganun nga lang kasimple yung kinalabasan ng aking ginawa mga besh. Basta may mapaglagyan lang ako ng lamisa at mga upuan kapag tatambay kami sa labas. So hanggang dito na lang aking video at maraming salamat sa pakikinig at panonood. Ciao!